Ang Nueva Ecija ay ang pinakamalaking probinsya ng Central Luzon. Mayaman ang lupa at malawak ang mga palayan kaya't pagsasaka ang pangunahing hanap buhay ng mga mamamayan. At dahil sa sagana ang bigas dito, nakakapagproseso pa ang mga mamayan ng iba pang pagkain gawa sa bigas. Isa na rito ang tinatawag na kapeng bigas. Noong 1999, isa si Ginang Leticia P. Basubas sa mga kababaihang gumagawa at nagbebenta ng kapeng bigas. Bagamat maliit ang kita sa kapeng bigas, pinagpatuloy ni Ginang Basubas ang ganitong hanap buhay. Noong May 19, 2003, naitatag ang Muñoz Science City Food Products. Ako si Ginang Leticia Patricio Basubas, taga Maligaya, Science City of Muñoz. May-ari ng Muñoz Science City Food Products. Ang Muñoz Science City Food Products ay na-establish noong May 19, 2003. At sa ngayon, ang mga ginagawa po namin ay ang coffee rice or rice coffee. Hindi madali ang gumawa ng kapeng bigas. Halos buong araw ang pagtusta ng isang kabang bigas na kadalasan ay kailangan pang ulitin gamit ang karahay kapag hindi pantay ang pagkakatusta. Ang naging problema ko po bago ako nag-DOST ay mabagal po ang proseso namin. Dahil nagmamano-mano lang po kami sa isang malaking tilyasi lang po niroros yung rice coffee at saka yun naman po mga tibag namin ay mano-mano din po, halos binabarot lang sa filter paper, napakabagal po ng proseso namin. Upang matugunan ang suliraning kinakaharap ng MSC Food Products noon, humingi ng tulong si Aling Leticia sa DOST sa pamamagitan ng setup. Layunin ng DOST Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP ang matulungan ang mga SMEs na tulad ng negosyo ni Aling Leti. Mapit po ako sa DOST, nag-offer po sila sa akin ng mga equipment na kagaya po ng roasting machine, na yung roasting machine, nakakapag-roast po yun ng hanggang 3 kaban maghapon. So napakabilis po. And then yung pulverizer, nakakapag-melt po siya na hanggang 5 kaban. Pero hindi ko po siya pinupuwersa dahil masisira po ng maaga yung aming mga equipment. And then yung tibag machine, napakabilis din po. In 1 second, nakakapag-tibag po siya ng 55 pieces. Kaya sa maghapon, naabot po ng hanggang 25,000 po ang natitibag machine po namin. So napakabilis po ng proseso namin sa ngayon. Kaya napakaganda, napakalaki po ng naitulong sa amin ng DOST. Dahil kung hindi sa kanila, hanggang sa ngayon siguro, nasa mababang level pa rin po kami, ang MSC. Hanggang sa pabalot-balot lang po kami, pamano-mano. Ilan sa mga tulong ng setup ay sa aspeto ng makabagong teknolohiya, pondo para sa technology acquisition, manpower training and consultancy, pagdisenyo ng functional packages and labels, product standards and testing, at iba pa. Isang inventor na tubong Nueva Ecija ang nagdisenyo ng roasting and pulverizing machines. Habang napabilis ang pagtusta at paggiling ng bigas sa pamamagitan ng naturang makinarya, kasabay nito'y nalutas din ang suliranin ukol sa kontaminasyon sa produkto dahil sa paggamit ng tea bag packing machine. Ang production po namin, sir, napabilis. In 1 month, nakakapag-produce kami sa rice coffee, nakakapag-produce kami ng hanggang 20 bags. Dati, 5 kabans lang ang napoproduce namin dahil mahirap nga yung manong. Pero ngayon, nakakapag-produce hanggang 20 kabans per month na po ang napoproduce namin. Sa ngayon, hindi lang rice cafe o kapeng bigas ang ginagawa ng MSC Food Products. Halos 30 bagong produkto pa ang naidagdag ng kumpanya para sa mga mamimiling nag-iingat sa kalusugan pagkat ang mga ito'y walang halong kemikal o artipisyal na preserbatiba. Kabilang dito ang rice cookies, ginger tea, malunggay tea, lemongrass tea, carrot tea, pigmented rice tea na may mushroom flavor at instant rice malunggay drink. Ang mga produktong ito na nakapasa sa quality screening ay makikita sa pamilihan na may tatak Proudly Novo Ecijano. Ito ang seal of excellence sa mga kinikilalang dekalidad na produkto sa lalawigan. Marami pang ibang natamong parangal ang mga produkto. At ang akin pong mga outlet ay ang SM Mall of Asia, SM Makati, SM Mega, SM North D Block,
SM Cebu, SM Baguio, sa Kultura po yung nakapasok at saka sa hypermarket. Nakapasok din po kami sa Chendisitas, sa Robinson at saka market na kung saan may sarili kaming, may sinusuplayan po kami. Gayon din ang CBC at napasok din namin ang NE Group of Companies dito sa Nueva Ecija, ang PhilRice, ang CLSU. Sa ngayon ay nakapagbibigay sila ng pagkakitaan sa komunidad, mga ina o may bahay at pati kabataan. Karamihan sa mga manggagawa ng MSC Foods ay mga kabataang di nakakapag-aral. Marami pong natutulungan dito sa community namin ng MSC. Nagkaroon ng other source of income ang community dahil lalo na po yung malunggay, yung lemongrass. Nakakatuwa nga po pagka nag-order kami, tuwang-tuwa pati mga bata nagpipitasan na ng malunggay. Dahil ayun nga additional income nila yon, pambili ng mga pangkusina nila. Sa tulong ng setup, patuloy ang MSC Foods sa pagpapatupad ng mga pagbabago o pagpapabuti di lamang sa kalidad ng kanilang mga produkto, kundi pati sa lahat ng aspeto sa pagpapatakbo ng negosyo. In the future, gusto ko pang i-improve at itong aking production area, yung aking drying area, and then mag-expand pa kami ng building. Kasi nga napapansin ko, dito pa lang sa pinagawa ko ay kulang na itong space namin. Balak po namin mag-expand uli, mag-iipon uli kami ng capital para na sa ganun makapagpatayo uli kami ng building namin. Sa awa ng Diyos, through sa equipment na ibinigay sa amin, napadali po, nakapagpunda na rin po kami ng mga land na pagtatayuan po at pagtatamnan ng mga materials namin. Sa ngayon po, pinag-training na rin po kami sa halal, upang sa ganoon ay mas makapag-export po kami at mas marami pa po kaming matutulungan. Sana ang DOST ay hindi magsasawang tumulong sa akin at ito nga po, marami na pong na-improve sa amin. Ang ugnayan ng MSC Food Products at DOST ay isang patunay sa matagumpay na pagtutulungan ng pamahalaan at mamayan upang umangat at umunlad ang mga maliliit na negosyo na may kakayahang makipag-unahan sa pandaigdigang pamilihan. Sa MSC, ayos na ayos sa DOS.